Hello, madlang people of the Philippines. Ako na naman muli si Madam Marimar sa inyong harapan. Ang siyang magsasabi na ang buhay ay mahirap intindihin. Talagang masalimot ang mundo. Lalo na pagka hindi pa tayo aware sa mga battle. Ang battle kasi natin sa mundo ay we have spiritual battle. Bulol ako kasi pustiso tsaka maluwag ng pustiso ko. Then material battle. Okay. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo, sa mga taong walang awareness, walang alam. Pag hindi pangkaraniwan na ginagawa nyo sa sarili nyo, yung tipong hindi ka naman talaga likas na mainitin ng ulo, yung tipong masayahin ka naman na tao, yung tipong alam mo sa sarili mo na hindi ka ganun. Pag naramdaman mo na parang hindi ako to bakit parang naiiba ko? Bakit parang naging mainitin ang ulo ko? Bakit parang gusto ko ng away? Bakit parang gusto ko ng may makitang nagkakagulo-gulo? Wag niyong paliwalain yung mga pakiramdam ng ganyan, kasi di nyo alam na salisihan na kayo ng kaaway. Wag niyong hayaan na yung kaaway is magmanipulate sa inyong pagkatao, na gawin kayong kasangkapan sa mga gawain niyang hindi maganda. Pag naramdaman na kayo na parang bakit ako, na parang gusto kong hindi naman ako ganito, na parang may nais na maminsala ng kapwa, mag-ano ng kapwa, manliit ng kapwa, ay mga gawain na hindi pangkaraniwan para sa'yo, pero nagagawa mo to sa kapwa mo dahil nga hindi na ikaw yun. Sana man lang kilalanin nyo muna mga sarili nyo, para kapag once ang kaaway magmanipulate sa inyong pagkatao, pag once ang kaaway mag-drive sa inyong pagkatao, madali nyo silang i-rebuke, paalisin nyo. Kasi pag oras na hindi nyo kinalala sa sarili nyo, tapos dinadrive na kayo ng kaaway, magiging sangkasangkapan kayo ng kaaway. Kawawa ang katawan lupa natin kasi pinabayaan natin yung kaaway na magmanipulate sa ating pagkatao, at yung kaaway ay gagamitin tayo. Wag niyong hayaan na maging kasangkapan tayo ng mga kaaway. Tandaan natin, anak tayo ng Diyos, bukod tanging si Lord lang dapat ang magdadrive sa buhay natin, hindi yung kaaway. Kaya tindihin nyo, alamin nyo kung ano ang nagbabago sa paligid nyo, yung tolerance nyo, yung patient nyo, nawawala yan kapag dinadrive kayo ng kaaway. Yung mainitin kayo, nagagaliiti kayo, ang bilis yung magalit, tapos ramdam nyo para kayong parang something na may nararamdaman kayong kaba sa dibdib nyo, na hindi nyo naman alam bakit kayo na kinakabahan. Nilalagyan kayo niya ng daga sa dibdib. Nilalagyan kayo ng daga niya sa dibdib. Yun ang tinatawag na manipulation of mga gawa ng kaaway. Kaya wag nyo hayaan na gawin kayong kasangkapan ng kaaway, kasi kawawa tayo. Dahil dati naging ginagamit ako dati ng kasangkapan ng kaaway. Ang bilis kong magalit. Tapos ang tingin ng tao sa akin na lutang ako. Ang tingin ng tao sa akin sira ulo ako. Mahirap kasi pag namanipulate ka, nagamit ka ng kasangkapan ka ng kaaway. Kasi na-drive ka ng kaaway, nagiging magalitin ka. Yung tipong wala namang kasalanan tao, aawayin mo. Tapos basta parang masalimuot ang mundo mo, parang wala kang kaligayahan, parang kang walang kapayapaan, tapos kunting lang galit ka na agad, tapos parang tulala ka. Yun, manipulation ng kaaway yun. Kaya ito kasi is experience ko to. Kaya wag nyong hayaan na wag nyong kilalanin ang sarili nyo.
Kailangan kilalanin nyo. Pag naramdaman nyo na may naiiba sa inyo, sa sarili nyo, sa tahanan nyo, may naiiba, i-rebuke nyo agad. Kasi, mananalisi talaga ang kaaway. Sasalisihan kayo ng kaaway. Kaya, thank you. Naway mabigyan nyo ng aral itong mga advices ko para may-apply nyo sa sarili nyo para hindi kayo maging kasangkapan ng kaaway. Tayo ay kasangkapan ng Diyos, hindi ng kaaway. Salamat and subscribe sa aking Facebook, TikTok, and kahit YouTube. Subscribe po sa inyo para mag-subscribe po kayo para masabaybayan nyo ang aking mga inspirational talk. Kasi ang hirap kasi pag malapit nang bumalik si God, kikilos talaga ang kaaway. Subsubang kilosan ng kaaway ngayon. Hindi na nanahimik ang kaaway ngayon, kundi ano na sila ngayon, hektik na talaga sila ngayon. Subsuban sila ngayon, kaya ang ating panlaban subsubang dasal din. Kaya thank you for watching. Bye bye. I love you to all of you.